Yung hawak niyong Cabral files, kung pwede lang ho namin itanong, saan nang galing yun? Nakuha ko po sa isang reliable na person ho dyan sa loob ng Kongreso, sa House. Naku po. Hindi ko lang po pwedeng i-reveal sa inyo, Sir Ted. O, di ba mga kapatid, ito ho yung pag-uusapan natin. Ito na naman ho, bumabanat na naman ho. Nakikisaw-saw na itong si Benjamin Magalong sa Cabral issue, mga kapatid, sa Cabral files. Kasi nakuha niya daw ho yan dyan sa Kongreso. Pero sunagot niya ho ba kung kanino? Hindi niya ho daw pwedeng sabihin kung kanino galing. Kaya mga kapatid, wala ho tayong paligoy-ligoy dito ha. Mukha talaga may pinagtatakpan itong si Mayor Calvo. Mukha talaga may pinagtatakpan nitong si Mayor Benji Magalong. Sino ho ba yung pinagtatakpan mo? Kasi sinabi niya dito mga kapatid, wala daw hong senador na nadawit o wala daw hong senador na may pangalan dyan sa Cabral Files. Kaya mga update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Sabay-sabay ho tayo magkomento, mag-react at alam nyo na ho yan. Kaya update, rekta na ho tayo. Pakinggan muna ho natin itong si Spock Sari Roque bago itong si Mayor Benjamin Magalong. Kaya update, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Natanggalin na ang problema natin sa Pilipinas at yan ay walang iba kundi ang Marcos. Ngayon mga kaibigan, well, hindi ko naman po tinatanggi na ako po'y nanirahan sa UAE ng mga 6 na buwan. Napakasarap po ng buhay ko doon dahil meron ako doong brother na tinatawag, lahat libre. At napakaganda ng aking buhay doon. Nakatira po ako sa isang gandang lugar, kapitbahay ko ay mga royalties, at masaya ang buhay ko doon. Meron akong access sa beach, meron akong gym, meron akong steam room, meron pa akong trainer. No? Kaya lang, nagpunta doon si Lisa Tanas at bumirma ng extradition treaty. So sabi ko, naku, ayaw ko naman mapahamak yung aking host kapag hihingi ng gobyerno na ako'y extradite at kaya ako'y lumipat. No? Pero talagang I feel na ako po mismo ay naging residente na ng UAE. At syempre, naramdaman ko rin yung pagmamahal ng mga Pilipino dyan na talagang sila talaga nag-aruga sa akin. Napakadami niyo po para pasalamatan, pero ako po talaga ay tumatanaw na utang na loob sa inyong lahat. Kaya nga po ako nagtataka, anong ginagawa ni Marcos Jr. ngayon sa UAE? Totoo po na napakadami nating mga kababayan nagtatrabaho dyan. Susunod po sa Saudi Arabia, pinakamaraming Pilipino nagtatrabaho na sa UAE. Pero yan naman po ay dahil talagang kinakailangan nila ang mga Pilipino, no? At saka ang UAE talaga, ang pulisiya nila, umaasa sila sa mga dayuhan para patakbuhin ang kanilang ekonomiya. Yung tinatawag nating Emirati, naku, sila po'y minorya na ng populasyon. Talagang karamihan po ng populasyon dyan sa UAE ay mga dayuhan na, no? Kaya nga kung Emirati ka, good ka na. Kasi meron silang langis at talagang inaalagaan naman nila yung kanilang mga kababayan, no? In fact, kapag ikaw ay UAE, libre yung paaral kahit saan, kahit sa abroad. Saka may mga lugar na pwede lang ang titiro lang sa ilang mga lugar ay mga UAE at syempre libre rin ang mga pabahay na binibigay nila sa kanilang mga mamamayan. Kasi nga mataas ang antas na kabuhayan. Meron ng langis, tapos yung mga founders ng UAE, strategic. Bago pa sila nakakuha ng langis, nakita na nila na strategic yung kanilang lugar sa planeta at ginawa nilang hub. Kaya nga po yung 2 biggest airlines ngayon sa daigdig, yung Emirates at saka Etihad, ay nakabase dyan sa UAE at talaga naman pong sentro ng logistics at ng transportation ng UAE. So hindi lang po sila dependent sa langis para sa kanilang buhay. Sila po ay dependent sa kanilang lugar bilang isang logistical hub. So ano ang kinalaman ni Bangag dyan? Well, unang-una po, yung mga Pilipino, patuloy naman po nilang kukunin ng mga Pilipino whether or not magkaroon ng special agreement. Dahil ang pinirmahan po nila doon ay yung CEPA, yung parang free trade agreement between the Philippines and UAE. Pero ano ba ibig sabihin ng free trade na yan? Halos wala namang kalakalan sa panig ng Pilipinas at ng UAE. Sa katunayan, ang exports po ng Pilipinas to UAE ay $300 million lamang a year. Samantalang mas marami tayong inaangkat sa UAE dahil nga meron silang langis, ang inaangkat natin 1.5 billion. Ang intention ba nila ay para tumaas ang napakaliit na kalakalan? Siguro. Pero hindi talaga sa atin importante ang free trade zone sa panig ng Pilipinas at ang UAE dahil hindi naman major trading partner ang UAE. Kaya nga nag-iisip ako,
anong tunay na dahilan na ilang beses nang balik-balik ang mag-asawang Marcos sa UAE? Well, para maintindihan niyo po, lahat ngayon ng mga mayayaman sa daigdig ay nasa UAE. Bakit? Kasi ang UAE po ngayon ang bagong London. Dati po ang London, lahat ng mga mayayamang mga Arabo nagpupunta dyan kasi po malaya silang nakakadeposito ng kanilang kayamanan sa London. At ang garantiya ng London, hindi Tama. namin paghihimasukan ang inyong mga pera. Ganyan po ngayon ang negosyo ng UAE. Bukod pa doon sa pagiging transportation hub niya, siya ay ngayon ay major finance center para sa mga mayayaman. In fact, kung titignan ninyo kung ano mga paboritong lugar na tinitirhan ngayon ng mga filthy rich, Dubai po is number 1. At kung titignan nyo rin yung mga listahan ng pinakamahal na mga lugar na bisitahin sa daigdig, Dubai is also number 1. Kasi dahil nga po sa dami ng mga pera at mga bilyonaryo na naninirahan ngayon sa UAE, talaga pong ang branding ng UAE tourism is for the ultra-rich. Talaga lang pong nung minsan, ako'y nakabisita dyan, no? Ako'y first time nakakain ng ginto. Mantakin ninyo sa isang restaurant, kasama sa menu, kakainin mo ay ginto. Nakakain po ako noon. Dahil naimbitahan ako ng isang member ng royal family, no? Alam niyo na si Harry Roque hindi po sosyal. Pero dahil ako naman po ay ang aking larangan ay international law, yung international law contacts ko naman po nagbubukas ng pinto. Kasi yung mga royalties naman ng mga Arabong countries, lahat po yan ay nakapag-aral sa mga magagandang universidad na pinag-aralan ko din. At pangalawa, pareho rin kami ng interes sa international law. No? Kaya marami tayong nagiging contacts. At God is good. Miski hindi tayo sosyal, miski hindi tayo mayaman, nabubuksan naman mga pintuan ng mga mayayaman, lalong-lalo na dyan sa UAE. Dahilan kung bakit dyan nga po ako nanirahan ng 6 na buwan. So, ibig sabihin, ang UAE, ang importansya ngayon ng UAE, hindi lang dahil siya ay oil exporter, hindi lang dahil siya ay pinagtatrabuhan ng mga Pilipino, kundi siya ngayon ay center of international finance, lalong-lalo na ng mga mayayaman. At hindi lang po yan. Ang pinakamaraming mga bilyonaryo ngayon nakatira sa Dubai, kaya naman kilala ang Dubai bilang pinakamahal na destinasyon for tourism, ay mga Ruso. Halos lahat po ng mga bilyonaryong Ruso ay narariyan na ngayon sa Dubai. In fact, yung founder na isang app na Telegram na hinuli ng mga Ruso dahil gusto nilang ma-impluensyahan yung kanyang Telegram, nandyan na po sa Dubai. At halos lahat po ng mga natatanggal ng mga presidente pag nagkakaroon ng revolusyon, gaya nung Prime Minister ng Thailand, si Thaksin, dyan po na Isa pa mga kabdita, lumabas din ho kasi dyan sa Middle East o sa Dubai, sa Saudi, UAE, mga kabdit, na pwede ho silang, alam niyo ho yung pera nila sa crypto, sabihin ho natin na meron ho silang pera si Marcos Jr. dyan sa Bitcoin, meron ho siyang 100 na Bitcoin. Mga kabdit, pwede niya hong i-cash out dyan sa UAE na wala hong pakialamanan. Hindi ho siya pwedeng i-trace. Kaya mga kabdit, marami ho nagsasabi na gusto lang niya mag-liquidate ng pera. Yan ho yung nakikita ng ating mga kababayan na kung meron ho tayong mga alam nyo na, meron alam sa market na alam nyo na, mga black market, alam nyo yan mga kabdit, komento nyo ho kung totoo ba ito sinasabi ng mga netizen na pwedeng mag-liquidate ng malaking pera, bilyon si Marcos Jr. galing sa isang online transaction. Kaya mga kabdit, komento nyo ho yan kung meron ho kayong alam patungkol dyan. nirahan yan sa Dubai. Yung dating presidente ng Bangladesh, kailan lamang natanggal, nandyan po yan sa Dubai. So, ibig sabihin, hindi lang yung mga mayayamang Rusong na pupunta dyan sa Dubai, yung mga natatanggal pang mga leader at aminin at hindi, yung mga mayayaman na hindi natin alam kung saan nanggagaling ang kanilang pera. Dahil nga, ang dami-daming mga bilyonaryo na dyan sa Dubai, mas hindi po sila stricto sa pagbubukas ng mga accounts ng mga tao at hindi na tinitignan kung saan galing ang pera. Otherwise, bakit napakadaming mga Ruso na nagdedeposito ngayon dyan? Alam naman natin na napaka-aktibo ng mga Ruso, lalong-lalo na yung mga mafia-type Russian organizations. No? Ibig sabihin po, center also ng international finance at yan ang dahilan kung bakit maraming mga mayayaman na hindi mo alam sa kinukuha ang pera ay nandyan ngayon sa Dubai. So ako naman, malikot lang ang utak ko. Talagang baliwala po sa atin yung free trade agreement ng Pilipinas at UAE dahil napakaliit ng kalakalan sa panig na ating dalawang bansa. At sa totoo lang, kilala ko naman kung sino yung ating sugo dyan, hindi naman yan talaga priority ng ating sugo dyan. Ang priority talaga natin ay dapat makakuha ng mga investments
galing siguro sa UAE sa Pilipinas, pero bakit ang inuna natin ay free trade agreement sa isang bansa na wala naman tayong halos kalakalan? So ako, nagbabalik tanaw ako, ilang beses na nagpunta dyan si Lisa Araneta Marcos? Parang 2 beses na. Si Marcos, ilang beses na rin. Parang pangalawang beses na rin niya ito. Ito na ang pinaka-binisitang bansa ng mag-asawang Marcos, ang UAE. At sa tingin ko, hindi dahil gusto nila mag-free trade. Sa tingin ko, it is for the same reason yung mga Russian billionaires ay nasa Dubai at same reason kung bakit yung mga natatanggal sa pwesto ng mga leaders ay nakatira ngayon sa Dubai. Ibig sabihin, tingin ko, narariyan ang mga Marcoses dahil yan ang ginagamit nilang bansa ngayon para sa kanilang mga nakaw na yaman, yaman na ninakaw pa nila nung panahon ng martial law na ngayon ay linilipat-lipat. Di ba nung kailan lang lumabas ang report na number 1 pala ang Pilipinas sa movement ng crypto? Saan ang gagaling yun? Eh wala naman talaga mga Pilipino na nakikrypto. Ang duda ko, gumagalaw ngayon ang nakaw na yaman ng mga Marcoses na ninakaw panahon pa ng martial law. At syempre, lalong lumalago dahil sa mga nababalitang mga pagnanakaw na nangyayari ngayon sa gobyerno ni Marcos, kasama na yung sinabi ni Zaldico na sa 2025 budget, 100 billion ang insertions ng ating presidente at siya mismo nag-deliver ng 25 billion. Saan mo nga naman i-deposit ang 25 billion? Eh di, palitan mo na lang yan, i-crypto mo na yan, ipasok mo sa UAE dahil napaka-establish po ng cryptocurrency sa UAE. Ayan nga ho yung sinasabi natin, yung mga online market, mga ka-update, pwede nga noon lang ilipat-lipat yung kanilang, alam niyo na, kinita ho nilang bilyones o hindi lang ho, baka hindi nga lang bilyon mga ka-update, pwede pa ho trilyon. Ganyan ho kalala. Yan, simula ho ng tatay ho nilang senior, si Ferdinand Senior, mga ka-update, pwede ho nilang, pag ano nyo na, paikot-ikutin ngayon, kina-cash out na ho nila dyan sa Middle East kasi wala nga hong pakialamanan dyan, mga ka-update, hindi na ho nila ititrace kung saan nanggaling yung mga pera o yung mga, alam nyo na, yung mga Bitcoin, yung mga, yan ho, mga ka-update, hindi na ho nila ititrace yan. Kung gusto nila mag-liquidate, yung liquidate ho kasi mga ka-update, ibig sabihin yan, yung pera nilang nandito sa online, ika-cash out ho nila ng, ibibigay ho sa kanila ng cash. O kaya pwede naman yung billion ho nilang dala, ililipat ho nila sa ganyan na online para mga ka-update, masisip ho nila, nakatago ho yung pondong ninanakaw ho nila. Ganyan ho yun. Parang ordinary bank account lang po yan. Sa totoo lang sa UAE, may mga ATM na sila para sa crypto. So sa tingin ko po, hindi free trade agreement ang habol ng mga Marcoses, kung hindi ang kanilang nakaw na yaman, baka narariyan na ngayon po sa UAE. Gaya ng mga pera ng mga bilyonaryo na hindi natin alam kung saan nanggaling ang kanilang mga kayamanan. At siyempre, baka nakakaamoy ng mga Marcoses na baka mamaya gaya ni Thaksin, gaya ng Prime Minister na Bangladesh na natanggal, na talagang sinunog yung Presidential Palace, no? At tumakbo siya sa Dubai, baka dyan din tatakbo mga Marcos. Dahil alam ko naman, kayong mga Pilipino, may hangganan ng inyong pasensya. At darating na ang panahon, at sa tingin ko malapit na yan, na magagalit ng tuluyan ng Pilipinas, negative 27 na nga ang kanyang approval rating, at 94% ay naniniwala na lantaran na talaga ang korupsyon sa Pilipinas, darating ang panahon na baka gaya ko ang mga Marcoses dyan tatakbo sa Dubai. Kaya narariyan na ang kanilang mga tinatagong yaman na sigurado ako na hindi nang galing sa kanilang hirap. Dahil ako isang drug addict na hindi man lang nakatapos ng college, walang kakayahan gumawa ng sariling pera. Kung hindi manahin ang nakaw na yaman at magpayaman palalo dahil sa mga bagong nakaw na yaman galing sa mga flood control projects. Diba po? Agree ba kayo o disagree? Pero talagang walang saysay. Bakit 2 beses na si Lisa Marcos nakarating dyan? 2 beses na si Marcos nakarating dyan? Wala nang ibang bansa na ganyan kadalas binisita ang mag-asawang Marcos kung wala silang personal na interes para pumunta dyan sa Dubai. Anyway, bago tayo magtapos, dahil talagang sinabi ko 2 pag-uusapan natin, nais ko lang pong muling magbigay pugay dito sa 2 batang kongresista na nagbibigay pag-asa sa buong bansa na meron pang kinabukasan ang ating bayan dahil hindi lahat ng politiko ay korap. Pinapakita po ni Congressman Miao Miao Barzaga at ni Congressman Leandro Leviste na itong mga bagong mga politiko natin ay po pwedeng tumalikod
sa kapangyarihan para yumaman at talagang manilbihan para sa bayan. Tignan nyo naman ngayon ang sinasapit nitong si Miao Miao at ni Leandro. Si Miao Miao dahil talaga naman pong matagal na siya nagsasalita laban sa bangag ng presidente, laban sa korupsyon. Ngayon po, hindi lang siya sinuspende ng Kongreso, dinidemanda pa siya ngayon ng hepe ng kanyang partido. Kinakalaban ni Barzaga ang presidenteng bangag at ang pinakamayamang tycoon ng Pilipinas. Hindi siya kumukurap dahil siya ay matindi ang paninindigan na magbabago lang ang politika sa Pilipinas kung mawawala ang korupsyon. At siyempre, kaya naman may korupsyon sa Pilipinas dahil talaga namang pong hindi po nagkakaroon ng pagkakaiba ang kayamanan at ang kapangyarihan. Kung ikaw ay mayaman, ikaw ay magkakaroon ng kapangyarihan. Kaya nga po, ang gobyerno nagiging numero 1 negosyo. Ayan, totoo yan mga kabdit na nagiging sutil ho kasi yung gobyerno, yung mga politiko, bibigyan lang ho kayo ng konting ayuda. Tayo naman ho mga ordinaryong Pilipino, tuwan-tuwa na sa 1,000, 2,000, pero hindi ho natin napapansin na yung bawat ayudang ibinibigay ho sa atin mga kabdit. Alam niyo ho ba yung kapalit niyan? Bilyong kickback ho sa kanila. Bilyones ho yung nakukulimbat ng mga hinayupak na yan. Kada bigay ho ng ayuda sa inyo at sa iba hong kapwa natin. Hindi ho nila napapansin yan. Kaya unang kalaban na pinakamahirap na kalaban talaga sa ating bansa mga kabdita, yung korupsyon ng administrasyon na to. Lalong-lalo na ng mga congressman at ng mga senatong. Si Leandro Leviste, hindi naman niya kinakailangan mag-ingay. Sa totoo lang, kaibigan kong nanay niya, si Senadora Loren. Pero Senadora Loren is always a safe politician. Never po yan na nakikipaglaban sa presidente except nung panahon ni GMA dahil siya ay naging tumakbong vice president ni FPJ, natural. Nung nagkaroon ng issue kung nagkaroon ng dayaan sa eleksyon, natural, nasa panic siya ni FPJ para sabihin nagkaroon talaga ng dayaan at lumabas naman yung Hello Garci tape, di ba? Pero other than that, napakatagal nang naninilbihang senadora si Senator Laurel Legarda. Sa tingin ko, siya na ngayon ang pinakamahabang paninilbihan sa senador sa buong kasaysayan ng Senado. Safe po yan. Palaging pumapalagitna. Kaya itong ginagawa ni Leandro Leviste, pati yung karera ng kanyang nanay ay naapektuhan. Pero hindi nagpapapigil po itong si Leandro Leviste. Dahil ang gusto lang naman talaga ni Leandro Leviste, matapos na itong kultura ng korupsyon, lalo na sa Kongreso kung saan ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga senatong at congressman ay yung mga infrastructure projects. Huwag po natin kalimutan na isa sa pinakaunang nakaupong kongresista si Leandro Leviste, kung hindi siya lang ang kaisa-isahang nagsampa ng kaso laban sa isang district engineer dahil siya ay inoperan ng 10% at 15% para sa mga proyekto sa kanyang distrito. Na kanyang tinanggihan at idinimanda pa for direct bribery yung DE na yan. Samantalang lahat ng mga kongresista, pag sila'y nanalo na, naku, inaantay na ang bisita ng district engineer dahil alam na nila na ang kanilang kubra ay manggagaling sa district engineer. Pero tinalikuran po lahat yan ni Leandro Leviste. Wala siyang pakialam dyan. Bakit? Kasi nga, dahil siya naman po isang entrepreneur, naibenta niya yung share sa isang kumpanya na wala pong hawak ng prangkisa ha. So mali po yan sinasabi ng ombudsman na gumawa ng pinagbabawal na bagay si Leandro dahil ang binenta niyang shares ay sa isang kumpanya na hindi hawak ang prangkisa. Yung meron pong prangkisa ay yung solar power para sa bayan. Hindi po yan ang binenta niya sa MVP Group. At natural, dahil ang pagbenta niya ay mahigit kumulang 20 billion, hindi na niya kinakailangan mamorosyento. Sa totoo lang, sana po, lahat ng ating mga politiko hindi na kinakailangan magkapera. Sana lahat sila gaya ni Leandro na may sariling pera na at hindi na kinakailangan magnakaw. Pero ang katotohanan po, talagang negosyo pa rin ang pagiging politiko sa Pilipinas. Pero dahil nanindigan si Leandro Leviste, ano ngayon ang ginagawa? Ginipit ngayon yung korporasyon na ibinenta niya kay MVP. Natural, yan ay dahilan para habulin siya ni MVP. At kapag siya hinabol MVP, siyempre, mape-pressure din ang Leandro. I'm sure ang sasabihin lang naman nila, patahimikin mo yan. Dahil pag naisa publiko yung Cabral Files na yan, mapapatunayan yung sinasabi ni Zaldico na 100 billion ang naging insertion ng Malacanang sa 2025 budget
at 25 billion ang kinita ng presidente mismo na personal na diniliber ni Zaldico kay presidente. Pero nakikita niyo po ha, ako biktima rin ng pagigipit. Pero hindi ako papayag na ako'y ikulong nila. Hindi ako papayag na ako'y bastusin nila. Lumalaban ako at the same time, pinaninindigan ko ang aking karapatan para magkaroon ng asylum dahil nasa Universal Declaration of Human Rights po yan. Everyone has the right to seek asylum pag ikaw ay minapalabisan at ginigipit dahil sa iyong politikal na paniniwala. Sino ba naman pong naniniwala na meron akong masamang ginawa? In the first place, yung Pogo-Pogo po, at the time na nandyan ang mga Pogo companies, ay legal. So, hindi po illegal yan. Second, in the second place, wala pong kahit ano kong pag-aari na related sa Pogo. Ang aking ginawa lamang ay yung nagpapaupa sa isang Pogo ay naging kliyente ko sa isang ejectment case na sa hanggang ngayon ay nakabinbin sa Supreme Court. Matter of record po yan. Eh di ba gawaing abogado naman yan? At dahil naging kliyente ko naman sila, nagsimula pa yan sa MTC, RTC, CA, na nagtagumpay naman kami ng panandalian sa RTC, pero nabaliktad din. Dahil naging kliyente ko naman po yan, pinag-usapan din ako kung po pwedeng tumulong doon sa rescheduling of payment ng pagkakautang dahil nga po na-dispalkohan daw yung kumpanya. O yan pa ho ay dahilan para ako'y makasuhan ng non-bailable. Kaya nga po kakampante ko. Kahit saan ako makarating na humingi ako ng asylum, pagbibigyan ako dahil ang papakita ko lang yung resolution ng piskal. Kung saan binanggit ang pangalan ko, ang banggit lang is kung anong paratang sa akin, ang next banggit na ay therefore dapat kasuhan si Harry Roque na para bagang ang paratang ay sufficient na, probable cause na yan para kasuhan ako. Pero ako po, Ayan mga update, nakita naman ho natin, kahit na itong si Spokes Harry Roque, ay ginigipit pa rin ho ng administrasyon ni Marcos Jr. Kaya hindi ho natin siya masisi kung bakit na galit din ito si Spokes Harry Roque dahil sa matinding ang korupsyon, nauuna pa ho silang aksyonan ng gobyerno dahil nga mga update, alam niyo na ho mga kapatid, kung hindi ho sa pera, hindi naman ho gagalawin gobyerno ni Marcos Jr. Kaya mga kapatid, sisunod na ho natin itong pinakahihintay ho natin sa lahat ng ating video. Si Manon Ted Filon kung saan kinwestiyon niya nga itong si Magalong. Kaya rekta na rin ho tayo dito mga kapatid. Wala na rin mong paligoy pa. Yung hawak niyong Cabral files, kung pwede lang ho namin itanong, saan nang galing yun? Nakuha ko po sa isang reliable na person ho dyan sa loob ng Kongreso, sa House. Hindi ko lang po pwedeng i-reveal sa inyo, Sir Ted. Reliable mga kapatid, hindi reliable. Reliable source daw ho, pero hindi niya humabanggit kung kanino niya gaaling. O di ba? Kanino mo galing yan? Mayor Magalong. Tanong lang ho, kanino? Totoo bang tumutugma yung Cabral files mo kay Kong Lebiste? Tanong lang ho yan. Kung hindi, ibig sabihin alam nyo na, dinodoktor na ho yung binigay ho sa kanya. Opo. Bakit niyo siya tinatawag na Cabral files? Kasi sa akin is, di ba may naglalabas din ho si Congressman De Viste at tinawag na Cabral file. So I presume ho na since nagtatama ho yung mga numbers namin, kaya tinatawag ko lang ho siyang Cabral file. Kasi alam ko na sa kanya galing yun eh. Siya ang nag-prepare nun eh. Kasi planning mo siya eh. At tinanong ko sa kanya, ikaw ba nag-prepare nito? Tinanong ko sa kanya yun eh. Una, hesitant siya magsalita eh. Tapos sumagot siya ng positive. Siya nagpe-prepara. Kaya alam niya yun eh. Oo. Opo. So ito hong hawak ninyo na files na ito, gaano ito kakapal? Gaano karami ito? At doon po ba may mga linya ng kung magkano yung NEP and then eventually kung magkano na ang naging version sa BICAM and yung sinasabing yung allocables sa bawat distrito at bawat senador kung meron man at cabinet secretary? Well, yung sa akin ho, hindi ho kasali yung 3 files ho kasi yun eh. Sa akin, 3 files.
Pero tama ho yung description nyo. Meron ho mga allocables, outside allocables, ganyan. Yung net, tapos yung total GAA, ganun ho. Total budget. Yun po yung laman. Pero wala pong senators, wala po ako yung mga party list, wala rin po yung mga cabinet secretary. Soft copy po ito? Yung first file ko ho, siguro maabot na mga 17 pages, 18 pages. Tapos meron pa akong ibang files pa ho, yung mga proponent ho dyan, si Saldico. Ayun nga ho mga kapatid, 17 to 18 pages daw ho. Tapos sino yung binanggit niya? Si Saldico lamang ho. Hindi niya ho kayang salitain o ibulat-latin yung mga kakilala niya kasi nandiyan ho sila Martin Romualdez, sila Garjola, sila Marcos Jr. Imposible na yun ho. Walang senador dyan. Imposible ho yun mga kapatid. Ano ho, pinagmumukha ba tayong gago nito si Kalbo? Ha? Pinagmumukha niya ho ba tayong tanga? Wala pong maniniwala dyan. Kaya sigurado itong hawak na Kong Libiste, mas naniniwala naman ako kay Kong Libiste kaysa dito kay Magalong na may pagka, alam nyo na, baliktaran ho yung sulong. Abante, atras ho yan si Magalong, mga kabdite. Diba? Kaduda-duda ho masyado na si Saldico lang ba yung congressman? Si Saldico lang ba? Kaya mga update, kung meron kayo naging komento reaction, pag-usapan lang ho natin sa comment section. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.